pag-aralan mo, maunawaan mo muna ng lubos. Siguro, magkakaroon din tayo siguro ng isang episode dyan na ipapaliwanag natin yung Biblia, di ba? So yun. Pero if you will look at it and questioning its historicity and its Nandito na, brother. scientifically, may problema tayo dyan. Okay, Brad Paul, may Okay. tumawag. Gusto ko man siya magtanong. Hello kapatid, pwede po bang malaman ang pangalan at ang kinaaniban mong religion? Hello? Arivalo. Yes, ano po bang kinaaniban mong religion? Wala. Sige, nagsusari. Okay, go ahead. Taga saan ka, brother? Albay. Oh. Okay. Sige, anong maipaglilingkod namin sa iyo? Okay, Kaya ilalagay mo natin sa sige, speaker. patuloy. Napunta niyo naman po yung aking mensahe. So, pwede naman yung ulitin para sa na. Go ahead Go ahead, po. brother. Go ahead. Go ahead po. Sa video ninyo kanina, nandun yung mensahe ko. Maaaring na lang po yun na basahin ulit. Yung ano? Sabihin mo na sabihin lang mo para na yan, hindi sapagkat na natin nahanapin. Kapatid, sabihin mo na lang ngayon, parang hindi na natin muling hanapin. Pagkakataon mo na ito. Okay po. Sige po. Bali kasi, interesado akong malaman at saka siyempre gusto ko rin maintindihan kung gaano ninyo ito pinaninindigan at ipapaliwanag. Alaman na natin na marami po kasi ang hindi kumbinsido na ang simbahang Katoliko, ang pananampalatayang Katoliko ay gumagamit ng mga larawan at tribulto sa kanilang pagsamba, kanilang pananalangin, at iba-iba pang aktibidad. Ngayon po, tinignan ko po yan sa Bible para sangguniin kung ano ba talaga, yan ba talaga ay bawas. Ngayon po, nakita ko sa isang sa Deuteronomy 4 at mga versikulong 16 patuloy. May mga pagbabagal nga po doon. Okay. Tuloy po kayo kapatid. Tuloy. Ayan po ang aking gustong maintindihan ngayon. Kung ano po ang paninindigan ninyo yan at yan ba ay talagang tamang gawin? Okay, sige. Maraming salamat. So, kapatid. sagutin namin ito, kapatid, yung maganda mong katanungan at kung mamaya meron kang karagdagang tanong, pwede kang muling tatawag sa amin, ha? Hello? Makinig ka muna sa... Sige. Yan na talaga. So, Nandiyan ka. okay lang sa iyo na makikinig na siya. Yan. Sige. Sige. Okay, maraming salamat, kapatid. Sige. Alam mo po, brother, siguro pangunahan ko na, no? Unang-una, nauunawaan kita, no? Sapagkat ako mismo, way back 2005 to 2006, starting 2004 actually, minsan na akong umalis sa pananampalatayang Katoliko at nagsuri at pumunta ako sa sa Victory, born again, no? At pagkatapos ko maging born again ay nagiging agnostic na ako, no? Kasi hindi na ako naniniwala sa mga kung ano man ang meron sa Katolisismo at to the point sa buong Kristyanismo. Pero ang maganda, nagtatanong ka, no? At nagsusuri ka kasi
sabi nga, walang aral ang simbahang Katoliko na hindi na nasagot. Mm. Kumbaga, ito ginagawa namin ay inuulit na lang namin, no, sapagkat matagal na itong mga nasagot. At kung ang tanong mo ay ukol sa rebulto, no, ukol sa mga imahen, alam mo kung talagang ipinagbabawal ang paggawa ng mga imahen o rebulto, bakit ang Diyos mismo ay nagpagawa ng imahen? Kung talagang ipinagbabawal. Basahin natin sa kapatid na tata sa Exodo 25, talatang 17 hanggang 22. Ito ang ating mababasa. Okay, basahin Exodo 25, 18 hanggang 22. Babasahin. Ito ang nakasulat. So, lalagyan mo ng 2 kerubin, ginto ang 2 dulo nito. Ano sabi? Lalagyan mo ng 2 kerubin, ginto. No, hindi yan, ibig sabihin yan na inukit. No, sa ang Biblia, ang ginamit dyan. Gagawa ka ng 2 kerubing ginto na yari sa pamukpok. Patuloy, Brother Tata. So, dulo nito, tig-isa magkabilang dulo. Ihinang ang mga kirubin upang ito at ang luklukan ng awa ay parang isa. Gawin mong magkaharap ang 2 kirubin na parihong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak. So makikita natin dito, yung kerubing ginto, ini-explain o nilalarawan ano yung itsura, no, ng kerubing gintong ito. Patuloy, Brother Tata. Mayroon pang mga measurement. May measurement pa. Ito. At nakabuka ang Nawala siya. Okay, si Gwen. Si patuloy. small stick pa. Sige, patuloy. Patuloy tayo. Gawin mong magkaharap ang 2 kerubin na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na parang nilulutuban ang luklukan ng awa. Ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaban na kinalalagyan ng 2 tapyas na bato na kautusan ibibigay ko sa iyo. 22. Doon kita tatagpuin sa luklukan ng awa sa pagitan ng 2 kerubin. Doon ko ibibigay sa inyo ang kautusan ko sa mga Israelita. Okay. Kung talagang ipinagbabawal ang paggawa ng rebulto, bakit ang Panginoong Diyos mismo ay nagpagawa ng rebulto? At hindi lang siya basta-basta nagpagawa. Ang sabi niya sa talatang 22, at diyan sa pagitan ng 2 kerubin ay makikipanayam ako sa iyo. No? Ibig sabihin, ang Diyos ay nakikipanayam pala doon sa pagitan ng 2 kerubin dito. So, dito pa lang, magtatanong tayo, kung talagang bawal, bakit ang Diyos mismo ay nagpagawa ng rebulto? Patuloy, brother. Brother Paul, yung ginamit niya na talata, hindi naman tayo totoo, no? Yung ginagamit ng ating kapatid na talata, hindi tayo totoo. Sapagkat kung tingnan nga natin sa Harper's Bible Dictionary, page 564, ang nakasulat, all idols are images, but not all religious images are idols. Ibig sabihin, hindi lahat ng mga imahin sa Biblia ay mga Diyos-Diyosan. Parang ganito yan, hindi ang talong ay gulay, pero hindi lahat ng gulay ay talong. Diba? So, saan mo mababasa sa Biblia? Ito na lang. Saan mo mababasa sa Biblia? Ibabalik lang palagi natin ang tanong. Ay, hindi, actually, alam to, saan mo mababasa sa Biblia na ang Diyos, absolute na talagang ipinagbawal ang paggawa ng rebulto. Kasi kung absolute ito, hindi natin makikita na ang Diyos mismo ay nagpagawa ng rebulto. Baka ano lang, baka... sige, hello, brother. Go ahead. Sandali lang. Okay. Pinigyan ko ng mensahe si Mr. Wendell Talibong. May ba siya? Oh. Ito, ako po.
hindi ko naman kinokontra yung binasa ninyo. Wala po doon ang sinasabi na yun na ang gagawin para ano pagsama, diba? Yun ang parang gagawin natin pagsama. Kasi kung titingnan natin sa bagong tipan, mayroon bang ganong ginawa si Kristo o pagturo si Kristo? Maganda. Na magawa tayo ng mga ganyan, tapos yan ay Magandang tanong yan. simbolo ng pagsamba ninyo. At yan ang gagawin natin. Sige, Magandang tanong yan. Magandang tanong ito, no? Bago muna tayo sa Baglipan, Oo. na tinanong niya Brother Paul Brother Wendell, ang kanina sa Exodo 25, hanggang 22, Sandali lang, Brad. Makinig ka muna, Brad. Makinig ka muna, Brad, ha? Okay, sige. bago tayo punta sa Bagong Tipan sa tanong mo, Brother, yung binasa natin kanina sa Exodo 25, paggawa ang Diyos ng dalawang kerubin kung anghel. Nandiyan kung sa yung doon ang kautusan. So meaning nandyan ang presensya ng Diyos sa dalawang imahe ng kerubin. Okay. Bago kayo mag-follow up, brother, babasahin babasahin muna ang Ikalawang Hari, Kapitulo 19, 15 hanggang 19. Akin mo nang babasahin kung ano ang nangyari sa isang propeta sa tuwing siya ang nagdasal. Ating babasahin muna bago patungo tayo sa tanong mo sa Bagong Tipan. Ezekias 14, Ikalawang Hari, Kapitulo 19, talata 14 hanggang 19. Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sinakerib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo. Nilatag sa kanyang harapan ang sulat. 15. At nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono sa itaas ng kirubin. So, malinaw na nagdasal ang isang propeta sa harap ng dalawang kirubin, imahe ng kirubin. Ating ibawasin ang pagbasa. Kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Yahweh. Narinig ninyo ang alipusta ni Sinakerib. Yun ang mababasa natin. Hanggang 19 tayo. Totoo nga, Yahweh, na marami ng nalupig na bansa ang mga hari ng Assyria. Yun ang ating mabasa, Brother Wendell, Brother Paul. Sige, go ahead po. Go ahead. Nawala. Wala siya. Okay, sandali lang. Sandali. Wala siya. Wala. Okay, Sige. Go ahead. Ganito po yun. Gusto ko pong linawin yung binabanggit ninyo. 2 years, kadugtong yan yung sa unang yung binasa sa Exodo. Okay, Go ahead. Nawala siya. Go ahead. Nawala. Wala. Hindi. Nabalik siya. Okay. Go ahead. Ganito po yun. Para maging sa atin din, na yung binanggit niyo, na kinausap ng isang propeta ang Diyos, na may doon sa Kirubin, sa itaas. Opo. Yun po ay, panahon na yun ay nandun yung kaban ng tipan. Kung sa panahon din yun, nandun siya nakikipag-usap. Tama po ba? Okay. Sige, patuloy kapatid. Patuloy. Patuloy. Tama po ba? Magpatuloy ka. Patuloy muna, brother. Patuloy. Pakikinggan ka namin. Meron po ba kayo na
yung kaban ng tipan na sinasabi niya, ay yun pa rin ang ginagamit ninyo? Okay. Yun ang tanong mo. Yung kaban na sinasabi, yan pa rin ang ginagamit namin. Oo. O, para po, tumpak tayo doon sa yung binabaliwanag natin dyan na nakikipag-usap na meron nga doon na ginawa ng tao. Sige, magandang tanong yan. Dahil sa panahon na yun, inutos yun ng Diyos na doon sa makikipag-usap. Ngayon po ang tanong, ngayon po ba ay ganun pa rin? Oo. Kaya Meron magandang tanong yan. Robin at ano tawag dito, yan kabanang tipanan ng Oh, sige. Sagutin namin ha. Sagutin namin. Okay. Dalawa, magandang tanong yan eh, no? Kasi ganito ang linya ng argumento na yan. Dahil sa lumang tipan ay nabasa na ang Diyos ay nag-utos na gumawa ng ribulto. Kinakailangan daw sa bagong tipan ay ito pa ba daw ay ginagamit? Ginagamit ba? Unang-una, saan mo nabasa? O hindi ikaw kapatid at ito ay general premise saan naman nabasa sa bagong tipan na hindi na o ipinagbabawal na ang paggawa ng rebulto? Saan sa bagong tipan mababasa na ipinagbabawal na Yung sa banal ha. ang paggawa ng mga imahen tulad na ng kirubing ginto na ipinagawa sa lumang tipan, di ba? So, kung yun ang linya ng argumento, doon pa lamang wala kang mababasa sa bagong tipan na ipinagbabawal sa bagong tipan ang paggawa ng mga rebulto tulad ng kirubing ginto o yung mga banal na imahen, di ba? So, ngayon, sa bagong tipan ba ay ipinag-utos pa rin? Alam niyo, bago tayo bumunta sa bagong tipan, i-describe mo muna natin kung ano yung laman ng templo. Okay. Yun ang maganda. Sa Ezekiel 41, talatang 17, basahin natin. Sige. Hiramin natin Ezekiel, Kapitulo 41. Ito yung ating mababasa. Para malinaw. In fact, bago sana tayo tumalun dito, sana basahin muna natin. Nakikinig pa ba si kapatid? Oo, nakikinig pa. Ezekiel, Ito, Kapitulo 41, ang talata ay 17 pa rin, 18. Ang loob naman ng templo ay balot ng tablang kasing taas ng pinto at may ukit na larawan ng palmera at kerubin. Salitan ang larawan ng palmera at kerubin. So yung templo, yung loob ng templo ay punong-puno ng mga larawan. Bawat kerubin ay may dalawang mukha, isa sa mukha ng tao, mukha naman ng leon ng isa. Ang mga ito'y magkatalikod at parehong nakatingin sa puno ng palmera. Ganito ang larawang nakaukit sa lahat ng dingding ng templo, kasi taas ng pinto, ang mga tablang may nakaukit ng larawan ng kerubin ay punong-puno ng palmera. 21. Ang mga hamba ng pinto ng dakong banal ay parisukat sa harap ng dakong kabanal-banalan ay may parang altar ng kahoy. Ang taas nito isa't kalahating metro, 1 metro naman ang luwang. Kahoy ang mga paa nito, ang patungan at ang dingding. Sinabi sa akin ng lalaki, iyan ang mesa ng harapan ng Yahweh. So, nakikita natin dito, yung templo. Templo. Punong-puno ng larawan. Ang tanong niya, Brother Wendell, kung ating mababasa sa Bagong Tipan. Bagong Tipan, sa Hebreo 9:7. Hebreo 5, ating babasahin, kung nagbanggit ba si San Pablo na yung Bagong Tipan na yan, Bagong Tipan tayo ha? No. Ano yan, patuloy ba yun ang kaban ng dalarong kirubin sa Bagong Tipan? Ating babasahin, Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 5. Makinig kayo, kapatid. Ating babasahin. At sa ibabaw ng kaban ay may mga kirubin na nagpapakilala naroon ang Diyos. Nalilinman ng kanilang pakpak ang
nalulukan ng habag. Ngunit ito'y hindi namin ipaliwanag sa isa't isa ngayon. So malinaw na malinaw nga nagbanggit si San Pablo ng dalawang kirubin sa kaban. At Sa saka New yung, Testament yan, at saka yung templo. Yung Templo, templo na oh. binanggit natin kanina, na punong-puno ng rebulto, ito ang sabi ng Panginoong Jesucristo. At Mateo 2:21, talatang 13. At sinabi sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalangin. Datapwat ginagawa ninyong lungib ng mga tulisan. Anong tinutukoy dito ng ating Panginoong Jesucristo? Yung templo na punong-puno ng rebulto. Anong meron doon? Naku, mula dingding, mula taas hanggang baba, ay punong-puno ng rebulto. Kung talagang bawal. Hindi ba dapat sinabi rin ng ating Panginoong Jesucristo, maliban sa sinabi niya na ito ay bahay dalanginan, sana'y sinabi niya rin, teka, bakit may mga rebulto dito? Wala na Manapa, ito pa ang ginawa ng mga apostol. Gawa 3:1. Si Pedro at si Juan ay nagsipanhik sa templo ng oras ng panalangin na ikasyam. Nandiyan sa templo. Sa templo. No? Yung mga ang templo ay may imahe. mga imahe. Kung talagang bawal, sana sabi ni Juan at ni Pedro, naku, bakit punong-puno ng templo rito? Wala tayo. Alexa. Okay, so patuloy tayo, no? Protestante, Living Bible, Galatians chapter 3 verse 1. Dito po kasi ang mabasa natin batay sa naturang salin. O foolish Galatians, what magicians has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to say, the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. May larawan pala ng ating Panginoong Jesucristo na nakapako sa cross batay sa Protestant translation. Yes, go ahead, kapatid. Yes? Right. Go ahead. Sasambahin po yung mga kirubin. Ang tanong Go ahead. Yung bagong kita na binasa, meron po nakalagay doon na sasambahin yung mga kirubin. Okay, maganda tanong kung meron bang nakalagay na yung mga kerubin. Una, bago ka lumukso sa naturang tanong, ano po ba ang dapat siguro itanong kung ano po ba ang opisamba? Malinaw po kasi kapatid sa Catechism of the Catholic Church, our Catholic faith, by Most Reverend Luis Labore Moro, sa pahina 100, by the images may be worships that the Blessed Virgin is equal to God. Kaya, yung tanong mo nga na sapagkat nabasa na may mga kerubing binanggit sa New Testament, mabasa mo umano Brother Paul, na itong mga kerubin ay dapat sambahin. Ang opisyal nating aral, hindi po sinasamba sila na lalo na ang mga imahen, Brother Paul. Walang opisyal na aral ng simbahang Katoliko. Anday lang brother, Sandali makinig lang, ka muna. No? Kasi nagtatanong ka, hintayin mo kaming sumagot. No? Wala kang mababasa na opisyal ng simbahang Katoliko na aral na inuutos sa amin na sambahin ng mga rebulto. Walang ganun. No? Naging Katoliko ka kamo. Wala ka sigurong narinig sa pare, sa misa, sa Santa Misa, lalo na higit na sinasabi na umuwi kayo sa inyong mga bahay, sambahin nyo ang mga rebulto. Alam mo din bilang isang Katoliko dati na ang Ama ay nasa langit at wala sa dingding. Kasi kung alam namin nasa dingding, disin sana yan sinasabi natin, Ama namin, sumasa dingding ka, hindi. Walang sinabi na ang rebulto ay sambahin. Okay. Atul mo nang... Okay, go ahead. Tumalinaw po na sinasabi ninyo at ang katuruan ng Katoliko na hindi sinasamba.
ang Yes, hindi sinasamba talaga ang mga larawan bilang Diyos. Yung actress yun. Yung pagpuprosesyon, tapos yung pag-aaling bulaklak, pagluhod, paghalik, yung katulad ng may mga namamatay pa dahil sa pagkipagsiksikan doon sa maitim na Nazareno. How do you explain that? Na it's not an act of worshiping. Okay, salamat po. Okay. Sige. Praying in front of that and we speak, reciting a prayer in front of that. What do you mean by that? Okay, sagutin namin yan, kapatid, ha? Brad Paul? Ano daw yung masasabi natin dun sa mga actuation? Actuation Sa natin. mga nakikitang gawa ng mga Sige, makinig ka muna, kapatid. una sagot, hindi. Direkta. Hindi natin sinasamba yun. Oh. Yung pagluhod, sandali lang brother. Sandali lang, Sandali kapatid, lang. ha? Sapagkat sagutin namin, no? Makinig ka muna. Pinakinggan ka namin kanina. Yung sabi mo, anong masasabi, batay sa Biblia, San Juan Kapitulo 7, versikulo 24, huwag kayong mahusga, batay sa inyo nakita. Okay, Oo. patuloy ka, patuloy. So, pakinggan muna. No? Kasi pinapatapos natin yung pagtatanong, tapusin niya rin yung sagot. Walang hindi, pag nakita mong lumuluhod, nakita mong pinoprosesyon, ibig sabihin ba nun, sumasamba na? Sumasamba na. Meron bang mamasa pag lumuluhod ka sa harap? O Ma- kaya hulat ka, o kaya na magprosesyon, sumasamba na sapagkat noon may masa tayo ang imahen mismo ng mga kerubin ay pinaprosesyon. Actually, in fact, marami sa Biblia na lumuhod, hindi na, una, isa-isahin natin, ano? Oo. Isa-isahin natin. Una, lumuhod, hindi naman sumasamba. Oo. Di ba? Una, sa Genesis 18, talatang 2, ito ang ating mababasa. Di ba? Yung mga anghel, si Abraham, ay lumuhod sa harap ng anghel. No? Shaka, ibig sabihin, lumuhod sa salitang Hebreo. Di ba? Sa Josue 5, talatang 14, si Josue ay nagpatirapa at lumuhod, shaka, sa harap ng prinsipe ng hukbo ng Panginoon. Sa Daniel 2:46, lumuhod ulit, sigid sa harap ni Daniel. Ito pang mga pagluhod na ito ay nangangahulugan ng pagsamba. Alam mo sa Biblia, tanungin natin, di ba? Lahat ba ng pagluhod sa Biblia? Okay, sige. Po. Lahat ba ng pagluhod sa Biblia ay nangangahulugan na pagsamba? Alam niyo, may pagluhod na paggalang, Genesis 41, talatang 43. May pagluhod na pamamanhi, Marcos 1:40. Ayan, ni isa-isa po. Biblia po lahat yan. Sana po, pakinggan ninyo. Sa Mateo 17:14 hanggang 15, pagluhod na paghingi ng habag. Sa Gawa 7, talatang 59, pagluhod na paghingi ng tawad. Genesis 33, 5 hanggang 7, pagluhod, shaka, na pagpapakilala. No? So, lahat ng ito ay pagluhod, pero hindi nangangahulugan na ito ay pagsamba. Kasi kung ang pagsamba ay pagluhod, ang napakababa ng iyong pakahulugan sa pagsamba. Paano yung mga walang tuhod? Hindi makaluluhod yun. Yung Ibig mga sabihin, senior Hindi sila pwede magsamba. yung may mga arthritis, di ba? Yung mga hindi alam niyo, mababa ang pakahulugan sa pagsamba. Kaya kung nakikita ninyo po ang mga Katolikong lumuluhod at nagbibigay galang sa mga banal na imahen, hindi po ito pagsamba. No? Hindi po ito pagsamba. Ang tawag natin dito ay respectful veneration sa ating katisismo, di ba? Respectful veneration, paggalang. Yung rebulto nga ni Dolphy sa Rojas Boulevard, di ba? Tuwing birthday niya, binibigyan ng bulaklak . Ano pa kaya yung mga rebulto nung mga rebulto ng mga naging bayani at banal ng Panginoon, di ba? So, siguro maganda sagutin na natin ito din ng diretsyo. Ano ba ang ipinagbabawal? 'Di ba? Kasi kung merong pwede, meron kasing ipinagbabawal. Ano ba yung ipinagbabawal? Alam niyo po, sa pagbabasa ng Biblia, gagamit na po tayo ng prinsipyo. Anong prinsipyo?
taas, baba. Masa talata ng Biblia, na taas mo basa, o kaya ibaba mo ba. Katulad niya kaya sa Exodo 20, binaba natin sa Exodo 25, itaas uli natin ngayon. Exodo 20, talatang 1 hanggang 2. Basahin po natin. Exodo 20. Talatang 1 hanggang 2. Okay, basahin muna natin. Ito, Exodo 20, talatang 1. talatang Sige, 1 hanggang 2. hinahanap ko itong hari. Ito ang sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto, Patuloy. na humango sa inyo sa pagkaalipin. Tres. Dos na to. Tres. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos, Diyos. maliban sa Yun akin. ang ipinagbabawal, yung pagkakaroon ng ibang Diyos. Sa makatuwid bagay, Diyos, Diyosan. Pag sinabing kutsi-kutsihan, hindi totoong kotse. Pag sinabing Diyosan, hindi totoong Diyos. Kaya sumunod, huwag kang gagawa. Huwag kang Diba? Ituloy mo. Rebulto ng mga ng mga Diyos-Diyosan. Sino ba ang mga Diyos-Diyosan? Tanungin ulit natin ang Biblia. Dito po sa unang hari 11, ang talata ay 33. Ito ang ating mababasa. Ginawa ko ito sapagkat tinalikuran niya ako at naglingkod kay Astarte, ang Diyos ng Sidonyo, kay Chemos, ang Diyos ng Edom, at kay Molek, ang Diyos ng mga Amonita. Sige nga po, sana yung aking kapatid, pumasok siya sa simbahang Katoliko. May makikita ba siya doon, may bulto ni Chemos? Molo, o ni Astarot? Wala. Tanong, si Maria ba, Diyos-Diyosan o ina ni Jesus? Yun ba sila si San Pablo, San Pedro, sila ba'y mga taong Diyos naging Diyos? O sila'y mga taong naging santo? Santo. Wala, may mababasa ka ba sa Biblia na bawal gawan ng rebulto ang mga santo? Maliban Wala. dyan, Brother Paul, Brother Rendell, malinaw na linaw ang ating sagot na hindi tayo sumasamba ng rebulto. Pero mayroon tayong mababasa na ang rebulto ay ating manalangin tayo ng mga santo. Ating basahin mo na. Isang salin ng Protestante, Gideon Translation, sulat kay San Pablo, Kapitulo 18, Kapitulo 6, versikulo 18. Mayroon nakasulat dito nga manalangin ta sa lahat ng mga santo. Ating babasahin. Praying all, English time, praying always with all prayer and supplications in the Spirit, being watchful to this end, with all perseverance and supplications for all the saints. So, malinaw nga, mayroong manalangin pa sa lahat ng mga santo. Nagtanong si kapatid Sana payagan naman niya ako na magtanong. Isa lang. Kasi sabi niya kanina, anong masasabi natin sa mga actuations? Actuation. Ngayon, meron ka bang referensya ng Katoliko o katisismo na inutusan tayo sa katisismo na sumamba sa rebulto? Yun lang. Diba? Yun lang. Kung may maipapakita. Okay, Go ahead. Go ahead. Tuwanag ninyo na ang pagluhod ay hindi lahat ay uri ng pagsamba. Sabi niyo po kasi paggala. Okay po, binanggit ninyo yung mga lipuran. Kung sino man yung mga lipuran na may paggala. Pero dito, ang binulukuran ay rebulto at larawan. Okay, itatabi ko ang pagluhod. Kasi hindi ka tumutok. Paano naman itong paghalik? So okay ka na sa pagluhod. Okay na. Okay? Okay na sa pagluhod. Pero meron akong babanggitin din yung sa pagluhod. Kasi may mga alagad at anghel din na pinagbawal ang pagluhod sa harapan nila. Okay po ba? Okay, kapatid, no? Kapatid. Hello po. Kapatid. Kapatid. Kapatid, tatalakayin natin yan sa susunod sapagkat malapit na natapos ang aming oras. Bigyan po natin daan yung iba pang mga tanong pero sa susunod na mag-live, Tawag ka ulit. maaari pa rin kang makatawag, ha? Brother, at kung gusto mo, meron din tayong
tuwing Sabado, Kutos TV. Oo. Sa Kutos TV, pinapayagan namin pumasok sa Pumasok Zoom. mismo sa Zoom. No? So, pwede kang magtanong sa amin ng harapan para hindi rin lang tawag din. No? Mhm. So, yan, welcome ka magtanong. Nawala na siya. Okay. Kapatid, no, sapagkat bigyan po nating daan itong iba pa mga nagtanong, nakalinya ngayon. So, sabi ni Brad Paul, sa Saturday, sa Kotos TV, pwede kang magtanong at pumasok sa Zoom. Ha? Sa Kutos TV. Kotos TV na live, Brad Paul. Kutos TV, brother. Punta ka lang sa Facebook. Oo, pwede ka makapasok mismo sa Zoom at makapagkwentuhan tayo ng live. Oo. Kutos TV o sa Facebook. Oo, follow mo na din at doon tuwing Sabado, pwede kang pumasok doon, bibigyan namin ng oras para magtanong. Okay. Salamat po sa Salamat. pagkakataon. Malapit na po kami matapos at bigyan po natin ng daan itong mga pumasok sa chatboard. Maraming salamat, brother. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat, brother. Hintayin ka namin sa Kotos TV. Okay? Brad Paul, yun, mga actuation ng umano. No? Kaya nga, sinabi ng ating Panginoong Hesus sa San Juan Kapitulo 7, versikulo 24, Brad Paul, huwag kayong, sabi niya, malinaw ang pahayag ng ating Panginoong Hesus. San Juan Kapitulo 7, versikulo 24, pakibasa, Brad. San Juan 7:24. Ano po ba ang pahayag ng ating Panginoong Hesus? City 24. Basahin. Kaya batay sa mga actuation o mano. Oh, sapagkat maraming mga tao yung tinutukoy niya. Pero sana nakikinig siya. Kasi Kasi inisa-isa ko yung talata. Ano? Dapat. Sana nakikinig ka. No, dapat. San Juan City, 24. talata 24. Huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo batay sa matuwid na pamantayan. No, so hindi lang dahil puno-puno ang mga tao, ibig sabihin ba Sumasamba na. sumasamba na? Noong panahon ng ating Panginoong Hesus, di po ba mabasa natin? Punong-punong tao ang paligid ng ating Panginoong Hesus at merong isang babae na humawak sa kaniyang damit. Mabasa natin yan sa San Marcos, Kapitulo 5, versikulo 26 hanggang 27, Brad Paul. Ibig ba sabihin, yung damit mismo ng ating Panginoong Hesus ang kaniyang kilalang Diyos? Tsaka meron tayong mababasa, no? Pero sa ako nabibigay yung talata pag tinanong niya, di ba? Na humingi ng tulong yung mga Israelita. Anong pinagawa? Gumawa kayo ng mga larawang bukol at larawang daga. Di ba? At doon ay mapaparangalan nyo ang Diyos. Oh, larawang bukol, larawang daga ay pinapagawa nga. Yan pag sa mga banal? Oo, di ba? Malinaw na di sila tutol sa binanggit natin, Brad Paul, sa Lumang Tipan na may mga imahen ng mga anghel. Pero hindi yata nila alam na kung tingnan natin ang banal na Biblia, ang mga banal umano ayon ng ating Panginoon Jesucristo ay magiging silang tulad ng mga anghel. Oo. Di ba? So, kasi tamo, nung nasagot natin yung paggawa, tumalon siya sa pagluhod. Nung nasagot natin yung pagluhod, tumalon siya sa posisyon. Harinawa, pag nasagot natin isa-isa, Katoliko ulit, diba? Panalangin natin. Sapagkat, yan lagi, ibig ba sabihin, dahil mabasa, may prosesyon, yung pinoprosesyon natin ay kinikilala ng Diyos-Diyosan. Oo. Halimbawa, unang Korinto, Kapitulo 15, First Chronicles, Kapitulo 15, versikulo 14 hanggang 15 sa New American Bible, basa natin, Brad Paul, na ang mga tao noon, tao ng Diyos, ay pinaposisyon nila mismo ang Ark of Covenant na merong mga imahen ng mga anghel. So, sabi niya, mabasa ba natin yan sa Bagong Tipan?
Okay, binasa ni Brad Tata yung bagong tipan mismo sa Hebreo. Meron palang mabasa sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 5, Brad Paul. At ginamit natin ang translation, ang salin mismo ng Protestante, the Living Bible sa Galatians chapter 3, verse 1, na may picture pala na ipanakita ng ating Panginoon. Ni San Pablo, the picture of Christ dying on the cross. So, batay yun sa salin mismo ng Protestante, Brad Paul. So, yun. Sana nakikinig, yun ang panalangin natin. Sana nakikinig talaga siya. Kasi yan ang gawain. Sabi nga ni Brother Robert, parang minsan tipaklong doon. Patalon-talon eh. Pag nasagot mo na, talon ulit. Nasagot, talon ulit. No? So, kaya huwag nating patatalunin hanggat hindi nasasagot yung isang tanong. Acknowledge natin na, Brad Paul, dahil malapit na tayo matapos, sobra na tayo sa isang oras. Sabi dito, ang kultong nagigipit sa ribulto kumakapit. Pag hindi na, pag nasasagot, ayun, ribulto na, tanong. Okay, ito, Guardia Civil, ang hina naman ng internet, yan, may hina ba? Malamang sa kanila yan. Baka sa inyo, okay man nandito sa amin. Okay ang sa akin. Okay ang sa akin. Okay. Benji Sebelia. Good afternoon, Bro Windel Talibong and all CFD. God bless you. Sana magkaisa ang lahat sa totoong relihiyon at sana magising ang lahat. Guardia Civil, sana basahin ang comment. Ibinasa nga. Rowell Caranol, mga bro, walang sounds. Baka sa kanya ito, no? Brother Mel Elias, watching from Tambulig, Zamboanga del Sur. Jaime Balento, great job mga brothers. God bless you and with you always to defend the truth. Si kapatid na Revelation 2, for you Catholics, the power of Son and the Mother. Anong sabi niya dito? Sabi niya, saan ba ito yun? Wala. Sandali lang. Saan ba yun? Ang dami kasing pumasok na ngayon rin po, no? Ang daming mga kaya hindi namin talaga sa dami ng mga pumasok ngayon rin po, no? Kita natin mga almost 500 siguro ito, ang pumasok ngayon. So, nawala. Na isa lang pindot ko, nawala na. Yung binasa natin. Ito lang sa mabasa natin. Ramela alias Bro Windel, kailan po ba ang reschedule ng debate sa pamamagitan ng SDA, Pastor? Wala pa po, sapagkat depende po sa sitwasyon natin ngayon. Sakuta asa Guwa. Bro Windel, anong ibig sabihin ng ni bulaan? Bulaan mahimod ng right hand possess. Right hand possess. Sakuta asa Guwa. Bro Windel, di man pinakita nila ni Bad Ele at ni Manalo yung libro na pinakita sa TV. Galing kay kapatid na Juwi Hapal, mabuhay. Team Maria, God bless. Brad Windel, Talibong, Bakakon, maayong hapon sa tanano. May gumawa ng pinangalanan, nakapangalan sa akin, pero meron pang inilagay karugtong. Brad Windel, Talibong, Bakakon. Nagawa siya ng sariling Pero hindi naman siya hindi naman siya idol ang mukhang mo brother, fan mo. Pero yung Bakakon, ibig sabihin sinungaling. Sinungaling. Uy, sa cybercrime law, na identity theft, no? May kaso yan. Mag-ingat ka dyan. Label pa. Okay. Dito nakasuhan si Eliseo Soriano sa isang born again, no? Sa kasong libel. No, yung sinasabi kasi si Almeida yon nagsampa ng kaso kay Eliseo Soriano. Okay.
Okay. So, ito pa. Dixie is sa iyo muna, Brad Paul, no? Ang mga pumasok na comment dyan sa iyo, Brad Paul. Ayun, si batiin natin si ito mga taga-subaybay din to ng Kutos TV, si Amerfil Brazil, si si ito Lucrecio, ito yung medyo banat ng banat kanina pa eh. No, si Manolito, si Jenja, oy maraming salamat sa panonood. Si Godete, no, marami Tonola, tama na yan kapatid, walang patunguhan iyang palaging naghahamon sa Katoliko. Siguro sinasabi niya yung meron kasi nagdedebate rito eh. Kung di ka huwag po kayo mag-away, kape-kape mga kapatid. Oh, ang kultong nagigipit sa rebulto kumakapit. Ayan. Ayan. Si Ronnie Ruga, no, maraming magandang hapon. No, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood. Sila si Brother Saire, si Jen Jack, si Edison, si John Mark Ian, si Noel, no, maraming salamat. No? Hindi natin mabasa isa-isa na. Si Renjay, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat ng nanonood. Magandang gabi rin. Si Brother Nestor, maayong hapon kaninyong tanan from Taguig City. Oy, maayong hapon. Si kapatid na Cordoroy, 2896, mas maraming liliwanagan ito. Kung kayo, Bro Wendell, Bro Tata, at Bro Paul, sa punto por punto ni Father Darwin, at Bro Jando, at live ni Bro Melchor, ganito ang format na tumatanggap ng tanong. Ay, kahit na sila si Brad Paul sa Kutos TV, po, no? tuwing Sabado. Ang ating mga kapatid upang magtanong. Okay. Pero kailangan magsabi sila sa kanilang pangalan talaga. Mag-download ng Zoom para makasali. Okay. Kapatid na Nel Jamaica Alhambra, napakahina mo pala ng argumento. Ay, may nagdebate na dito. Nagdebate. Sila si kapatid na Guardia City. Huwag niyong questionin yung ginagawa ng simbahan. Bakit pagbuo ng isang libro at tatawagin nilang Biblia, hindi niyo kini-question eh. Wala din namang mabasa na imposyon. Yan. Yan yung sinabi natin. Diba? Saan mo na nabasa? Una, saan mo naman nabasa sa bagong tipan na bawal na? Diba? Yung kiruping ginto, di ba? Baka naman nabasa. So, mga kapatid, sorry talaga. Sa dami ngayon, Brad Paul, ang dami talagang pumasok. Hindi talaga natin ito maubos pagbasa. Malapit na tapos ang ating oras sa ngayon. Sapagkat, mga kapatid, maraming salamat sa pagsunod nyo. More than isang oras na tayo, Brad Paul. Oo nga. Pero pumasok talaga ang ating kapatid kanina upang magtanong at maraming salamat. Brad Paul? Maraming salamat din po sa sumubaybay sa ating ngayong hapon. Kasama po dito po sa YouTube channel ni Brother Wendell Talibong. I-follow niyo po muli ang aming pong YouTube channel kay Brother Wendell, kay Brother Tata Rosal. Sa amin din po, Kutos TV, at yun, meron din po akong Facebook page. At muli, binabati ko po ang aking asawa at anak. Magandang hapon sa inyo. Okay, salamat Brad Paul. Tapusin natin ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mother Mary, cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen. To the Holy Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang araw sa lahat. Magandang araw po. God bless. Kapi. Kape.